ayon sa tiktik ni Mang Rene, ayon sa tiktik ni Mang Rene, umurong na daw. Hindi ko alam kung lahat pero umurong na daw ayon sa conversation nila with tiktik na binabanggit niya yung nag-tweet sa kanya. Inurong na namin ang simbahan. Wala na daw yun. Pati daw yung school supplies. Di ko alam, basta may narinig akong school supplies na binanggit dyan yung conversation. So, pakinggan natin. Masaya to. Pakinggan natin, masaya to. Dati nang hingi din po pang gasolina ng birthday ni sponsor, kaya kinausap ko si tita, sponsored kung magpa-Gcash ba. Apala mo Kaya namin nakasalita ako kay Viancy nung time na umayaw siya dito sa Kalingap, pero binibida din naman siya doon ni Dr. Lab. So parang lumipat na siya ng employer. Loading na naman, loading. Ay, grabe loading. Okay na? Malinaw na, malinaw. I don't approve. Kaya sa akin, ang goal ko lang pagkakaroon ni Viancy ng channel. Kasi mas mainam na meron siya sariling channel, at kung meron man siya mga followers at mga supporter, at least direct siya na kay Viancy. Hindi nadadaan kung kanino mang demonyo. Hindi nadadaan kung kanino mang kutas. Ayan na, nagkakaproblema na sila. Ang tawag nila kay Doc Lat, demonyo tsaka Judas. Hi guys, magandang araw, Marzano TV 2.0. Gising ka ng maaga, akala ko'y banal, akala ko'y maamong tupad. Magandang umaga sa lahat. Happy Sunday sa lahat. Enjoy my video reaction ngayong araw. Araw ng linggo, May 24, 2026. Paldo na naman tayo guys. Bakit? Nako, ang tindi na ito. Biruin nyo guys ha. Ito ha. Mang Rene, may pasabog, bulldog, nilaglag daw ng sponsor. Dilat na dilat kapag may bagong dumating na mag-joke. Yan ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Talagang sila magkaagulo at ito na nga, nagkatotoo na, nilaglag na. Di umano di pa natin sure to, pero it seems si Bulldog ay nilaglag daw ng sponsor. Yare, bakit? Alam mo ba to, girl? Palasin ba pero Bakit kaya? Alamin natin Ako kasi wala pa akong idea no? Although yung kay Ma'am Bopil, narinig na natin reaction video, pero pakinggan natin ito, medyo detalye ito kay, kay Kindred. So anyway, bago nakita nyo naman yung thumbnail ni pangalan nito, ni Boss Kindred, no? Basahin natin, no? Ito yung kanyang thumbnail. Convo. Sabi dito, Marilo Dunuan, Team Guapa, isip-isip kay Tik-Tik tayo. So ang tanong, sino yung Tik-Tik? No? Yung Tik-Tik, ibig sabihin yan, spy. Layulin, kaya pala sabi ni Sir Capesot, wala siyang tiwala kay Doc Lat. Ito, alam mo, napansin ko rito parang mas pinapakinggan na ng Team Guapa si Capeso. Si Capesot. Di ba? Lumalabas si Capesot na yung ang pinapakinggan. Mando, dati nang hingi din po pang gasolina ng birthday ni sponsor, kaya kinausap ko si tita, sponsored kung magpa-Gcash ba. Apala mo Sabi ni Boss Roderick, hindi yun pang blackmail, retalk yun, wag tayong magbulag-bulagan, Team Guapa, ewan nyo rin yan. Team Guapa, sabi niya, wag tayo magbulag-bulagan, Team Guapa, iwan nyo rin yan, iiwan daw nila si Doc Lat. Marilo Dunuan, salamat kay Tik-Tik, now alam na namin taga Team Guapa. Ang bira talaga nga nangyari ngayon Pero hindi ko na papatagalin, pakinggan na natin ito. Syempre shout kay Quebal, kay Ate Edna at kay Kalinga Prob. At tara, pakinggan natin ito. Shout out everyone from Holland. Ayan, galing siya sa Holland. Shout out everyone. Ang thumbnail dito ni Mang Rene. Dr. Lab, balik loob kay Bal Santos Matubang. Ayan, ilang thumbnail ni Mang Rene dito. Kasi merong meron dyan siyang Tik-Tik. Ika nga, Tik-Tik ba? Yung ang Tik-Tik kasi alam yung Tik-Tik, yung yung aswang, yung wakwak. Oo. Pero may sa Tagalog, Kindred. Yan, spy. Sa Bible yan ang ginagamit, Tik-Tik. Spy. Tik-Tik sa kanya na isang legit na Team Guapa.
Di umano sponsor ito ng Team Guapa, ha? May trader yan. May trader yan si Manas kaysa Mang Iking mag-trader yan. Ito yun. Pakinggan natin tong pasabog ni Mang Rene. Ano ito? Kung Reaction. ang TikTok o yung spy ay galing sa isang sponsor, ako naniniwala ko 99.9% legit. Totoo guys, kasi alam nyo, pag-sponsor kasi, mas nakakaroon ng connection yan. No, meron connection ang sponsor. Siyempre sponsor yan eh. Hindi mo pwedeng hindi pagsabihan yan. Oh, so ako naniniwala ako diyan, no? Kahit hindi ko pa, pero naniniwala ako na totoo tong sinasabi nila. Sino ito kay Dr. Love? Kay Para sa akin lang yung guys ha. Bulldog. Ano? Hmm. Team Guapa, ngayon malalaman nyo na. Ngayon malalaman nyo na. Tik-tik dito, trailer tayo eh. Malapit tayo sa mga tik-tik eh. Yung sa akin may nag-tik-tik sa akin. Na itong si Dr. Love, sinabihan yung pamilya Batalero na sumusobra na. What? Sumusobra na tong family Batalero. So meaning, out of control. Out of his control itong Batalero. Nakikita na natin. So it seems na may problema. Meron siyang, may napanood akong clip eh. Hindi ko na i-save eh. Parang, hindi na daw niya detepensahan si Madi. Nireklamo niya yon kasi ang dating si Madi parang kaya na ipagtanggol yung sarili niya. Doon pa lang yung video na yon, sabi ko parang may problema. Ngayon parang totoo nga. Tuloy muna natin to. Hindi namin alam yan, sir, pero napansin namin pagtagil si Doc Love pag about sa basing ni Bibi, ayaw niya itapik. Sino ba sabi si Baby Boy? Si Baby Boy ba? May tik-tik si Mang Rene. May tik-tik si Mang Rene. Magpakinig lang kayo dyan, huwag kayong mag-away-away. May tik-tik si Mang Rene, ayon sa kanya. Oh. Sa madaling sabi, may nag-chat sa kanyang sponsor. Hindi ko alam kung sino na sponsor, basta ang pagkasabi dun sa conversation nila, parang sponsor ang dating. Pero legit Team Guapa. Legit Team Guapa. Na ito si Dr. Love, si Bulldog, si Mang King, si Mang Kanor. Siya na ang nagiging beneficiary. Di ba alam naman natin yan? Ha? Ikaw na lang ilagay ko dyan, Ninang. Ikaw na lang ilagay ko dyan, yung yung budots. Budots. Palitan natin ng gwapo yan. Wag lang, wait lang. Palitan natin ng gwapo. Hanap tayo ng gwapo. Hanap tayo ng gwapo, wait lang. Nalibad-baran si yan. Hayop yan. Tamsak kuya. Okay, sige, salamat sa mga nagtamsak. Laban kay Dr. Love. Laban kay, alam nyo ba na itong si Val is may hawak din laban kay Dr. Love. Usapan namin ng tik-tik. Pwede tayo. Kasi, guys, sa Team Guapa, alam ko si Doc Love yung founder nyo. Pero yung sinusuportahan nyo, sino ba yung beneficiary nyo? Si Dr. Love ba o si Biancy? Ate, ingat sa biyahe. Di ba alam mo, maramdaman na nila talaga yan. Actually, noon pa kung kayo nag-iisip, mga Team Guapa, o kayo nag-iisip, dapat ma-realize nyo, ang nagiging beneficiary talaga dyan, si Doklat. Doklat! Dapat noon nyo pa nalaman yan Ako, talagang nababanggit ko naman yan No, ang lahat ng pabor na kay Doklat Ba't ko nasabi? Unang-una gusto nga kumitaan ng milyon Ay, tanong ko sa inyo, Team Guapa. Sino ba yung beneficiary nyo? Si Biancy ba o si Dr. Love? Yan ang mga dapat kasi iniisip nila, no? Hindi mga nakakahalata. Di ba? Wala ba kayong GC na kayo, Team Guapa? Wala ba kayong isang group na? No? Kasi alam ko yung tik-tik ko na to, reliable to. Reliable. Solid Team Guapa to. Kaya pala sabi ni Sir Kapiso, wala siyang tiwala kay Doklat. Kahit ako din, si Guapa siyempre ang bini namin. Ayan na, Kita mo? Yung mga akala niyang magtatanggol sa Team Guapa at kay Dalaga. Turns out, nagkakaroon ng kodeta. Nakakala niya, ipagtatanggol din siya. Hindi.
Ang nangyayari, nagkakaroon ng kudeta. Lumalabas, si Kapeso ang pinapakinggan ngayon ng Team Guapa. Oh, so nangyayari, nagkakaroon, akala ko ang kudeta dun sa Senado lang. Ngayon, sumabay tong Team Guapa. So, meron ng kudeta. So, hindi na naniniwala ang Team Guapa kay Doc Lap, kundi kay Kapeso. Oh, ayan, ulitin natin to. Ang ganda ng ano natin, ha? Sunday na Sunday, ha? Gandang balita. Kahit ako din, Oh. si Guapa siyempre ang bini namin. Correct! Bakit? Pati yung pang-sponsor, pang-change oil ni Doc Lat o ni Dr. Lab, hinihingi sa sponsor. Oh, Pala mo ka! Pang change oil ng sasakyan niya? Na siya naman ang change oil, guys, ha? Hindi pang gasolina lang. Kaiba yun. Maintenance ng change oil, eh. Kasi sakyan ko, nag-change oil ako, eh. Putik kayo, nasa mo sa sponsor mo. Benny Benny, ah. Ikaw ang beneficiary, ang putik, ah. oh, di ba? Di ba? Yan yung sinasabi ko, di ba? Si Sarah Meron Salaw. Change oil. Change oil. Change oil. Gasolina. Hinihingi sa sponsor. Godeta to. Nanit Bebayon, shout out. Pati yung, alam nyo ba na, ayaw mga Team Guapa, kayo mag-confirm nito, ha? Kayo mag-confirm nito. Naghihiba sa inyo si Dr. Lab ng pang-abogado kasi kakasuhan na siya ni Val? Ah. Dahil yan sa beneficiary ni Dr. Lab na si Marian. Alam mo, feeling ko, ito guys, ano ko lang to, opinion ko lang, ano. Kasi kung iisipin natin, pinaplano ni Kuya Bal na kasuhan nga tong si Dr. Love. Alam mo naman yan ang weakness niyan, eh. Feeling ko nga yung kay July Ponil, nang binanata niya si July, feeling ko didemanda rin ni July yan, eh. Magulat ka, biglang humingi ng sorry, di ba? Eh baka ito ngayon, natunugan nga niya na ididemanda siya ni Kuya Bal. Eh baka nga dahil doon ay bumabaliktad na. Eh bakit ka mo? Feeling ko, kahit naman ako naniniwala ko yung boss niya, hindi siya tutulungan nun. Ang tinatawag niyang boss, siyempre, biriin mo, sa tingin niyo ba tutulungan niya yon si Doc Lat na siya magbabayad ng pang-abogado? Hindi. Naka-focus na ngayon ang sponsor kay Dalaga. Lalo na meron ng sariling channel yon. Noon medyo noon medyo lahat ng pabor na kay Doc Lat. Kasi siya lang may YouTube channel, eh. Yung Dalaga wala, eh. Pero darating ang panahon, si Dalaga magmamatured, maintindihan niya yung nangyayari sa paligid. At the same time, magiging independent yan sa YouTube, sa social media. Kasi na yan, eh. Ilang taon na yan? 18, di ba? So, mangyayari niyan, lahat ng sponsor mawawala na kay Doc Lat, mapupunta na kay Dalaga. At ang masakit, yung tiwala ng mga Team Guapa ay wala na kay Doc Lat, na kay Kapeso na. Di ba? Yari. Kodeta. Kayo mag-confirm nito. Naghihiba sa inyo si Dr. Lab ng pang-abogado kasi kakasuhan na siya ni Val? Dahil yan sa beneficiary ni Dr. Lab na si Marian. Correct? Correct na yan. Kasi itong si Marian, meron siyang claim na meron din sexual abuse mula kay Dr. Lab. Oh, yan. Yan. Mayayari siya dyan. Yung sexual abuse na yan. Ngayon, Mang Iking, Mang Kanor, ikaw ang legit na Mang Kanor. Ikaw ang legit na Mang Kanor. Mang Kanor, lintek. Pambihira, pati pang hinihingi pati pang gasolina, pang change oil. Pati nga bigas, pati nga pang Baka may nagtatanong dito sa Marsano, curious lang ako, bakit ba Mang Kanor?
Nagtataka, yung iba alam nila ibig sabihin ng Mangkanor eh. Pero sa mga hindi nakakaalam ng Mangkanor, ganito po yun. No? I-correct me if I'm wrong. Di ba? Yung Mangkanor, siya yung tipong lalaking matanda na tumitira ng mga batang babae. Yun po yung Mangkanor. Mga matatandang lalaki yan na siguro mga malatito style. May edad na matanda na lalaki na ang gustong-gustong ba natin ay puro batang babae. At tinawag namang kanor. Yun ang pagkakaalam ko. Kain, di ba? Galing sponsor. Di ba? Pati pangkain, bigas, pangkain ng pamilya galing sa sponsor. Oo. Yun, ito yung ginagamit ni BSM laban kay Dr. Lab. Oo. Anong na-confirm mo, Marilo? Ibulong mo sa akin, Marilo. Mukhang maganda yung ano ah. Anong na-confirm mo? Ay, Mang Rene, pahiram mo na itong video mo ha. Pahiram mo na itong video mo ha, pahiram. Kaya pala, panay banggit sa premiere kanina, panay parinig, wala daw budget sa simbahan. Ang sabi nga dito, ayon sa tiktik ni Mang Rene, ayon sa tiktik ni Mang Rene, umurong na daw, hindi ko alam kung lahat ha, pero umurong na daw, ayon sa conversation nila with tiktik na binabanggit niya, yung nag-tweet sa kanya. Inurong na namin ang simbahan, wala na daw yun. Pati daw yung school supplies. Di ko alam, basta may narinig akong school supplies na binanggit dyan yung conversation. So, pakinggan natin. Masaya to. Pakinggan natin, masaya to. Wala naman nanghingi ng mga baka sa'yo hindi manghingi, baka sa'yo ba meron? Ginawang business ng demanda, nagtatanong. Hindi ko alam ha kung yun ha. So ito, pakita ko kayo. Lagyan natin ng ano. Ano? Yan yun, lalabas niya yung tiktik niya dyan. Ito. Hindi ko muna baka masunog ko yung tiktik ko eh. Hindi ko muna yan. Confirm na humingi siya sa ng abogado sa mga sponsor. Totoo ba yan? Yes, confirm. Totoo ba yan? So ito. Oh, so confirm, no? Based dito sa TikTok. Tiktik gaming. Tiktik gaming tayo, tiktik gaming. Kita natin baka masunog ko yung tiktik ko. Nangihingi pa. Lahat na lang hiningi eh. Pang gasolina, pang change oil, pati pang abogado nanghihingi. Talagang siya yung beneficiary. Pambira ang putik. Si Mang Rene ito, kasama ito ni Atty. Libayan. Kasamahan to nila Atty. Libayan. Ano to, antay? Kasama ba ni ano yan, ni Libayan? Kalingap to. Ito nga, iba sabi ko nga noon. Yung mga anti-kalingap na dati ng anti-kalingap, walang problema yan kasi ano. Pero yung dating kalingap na naging anti-kalingap, yun ang ano eh. Yun yung lagi na pag-uusapan natin. Pero ito, walang pakialam dito kasi mga anti talaga to sila noon pa. Kumbaga, itong mga pa palang anti-kalingap yan. to, hindi nyo sila maklaim na like kapeso na dating kalingap na magganon. Ito kasi sila mga anti to. Pakinggan natin muna, mamaya na ito yung pag-usapan. Pakinggan muna natin. Okay, good. Pwede. Hoy! Labasan ng tiktik. Nababasa nyo ba? Meron na may babae ni Doc Lab. O, babae yung tiktik, babae yung team Ano gapa. ba sa akin? Laki na nga yan, yun. Pagkado, di ba laki natin, yan, Ito lang natin. Secret tapos sa poli, kasi yan. Di ba? Di ba? Yan. Nababasa nyo lahat, yan. Okay na. Diba? Press one. Ready na kayo. Press one. Hayop yan, nawala si Mang Rene. Diba? Ready na kayo? Okay, let's do this. Good morning sa'yo, Ate Norman Jean. Kaya pala, Tikom, ang bibig pag si BSM ang topic. Bakit kaya? Di ba si Viancy, yung sinasangkalang na dyan, bakit pag usaping VSM, ayaw nila? O mga Team Guapa, kapit. Ito yung tanong ko, ate, ano yung status ngayon ni Doc Lab? Sabi, wala na sa ayos si Doc. Hindi nga. Yun ang Alam nyo, kasalanan nyo din yan eh. Yun, yung kausap na, I don't know kung yung tiktik ay taga Team Guapa. Assuming, taga Team Guapa yun. Totoo lang Hindi nyo ba nahalata? Noon pa wala sa ayos siya. Sa kalingap nga eh. Kung saan matitino yung mga tao dito magulo na yan eh. Sa inyo pa kaya, hindi magiging magulo yan. Kumbaga, yung basura ng kalingap, kinuha nyo. Siyempre, basura yan. Basura pa rin yan.
Oh, di ba? Tapos magtataka kayo, bakit magulo? Magulo na yan noon pa. Di lang kayo marunong makiramdam. Bakit kaya? Di ba si Viancy, yung sinasangkalang na dyan, bakit pag usaping VSM, ayaw niya na? O mga Team Guapa, kapit. Ito yung tanong ko, ate, ano yung status ngayon ni Doc Lab? Sabi, wala na sa ayos si Doc. Hindi nga Yung nagsabing wala na sa ayos si Doc, yan yung tiktik niya, yan yung Twitter niya. Yan yung nag-tweet sa kanya. Na si Doc wala na sa ayos. pinapasok si bla 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 sa bahay. Yan sabi ko, gusto ko sana full info kasi sasagihin ko na yan, ano dahilan niya. Pinastop na namin ang charity sa Team Guapa. Oh, Pina-stop na ang charity sa Team Guapa. So, wala na. Okay. Team Guapa, kapit. Team Guapa, ano nasa isip kay Tik-Tik tayo? Alam ko, kilala niyo tong Tik-Tik na to. Lagi siyang no-comment pagdating ni BSM. Kaya bakit? Hindi ba siya concerned kay Viancy? Bakit hindi siya maingay tungkol kay BSM? Doon pa lang magtaka na kayo. Doon pa lang mag-isip na kayo. Bakit tahimik siya when it comes to BSM? Siyempre, kakasuhan siya ni Kuya Bal. Takot niya, di ba? Yun lang na naman yun eh. Kaya hindi yan pumapalag. No, kaya hindi yan pumapalag. Alam niya may kilalagyan siya. Di ba? Oh, tuloy. Yung isa niyang scout, minanyak niya, tapos nalaman ni BSM about yan, sabi ni BSM, demanda siya. Oh, di ba? Oh, na-shout. Okay. Nalaman ng isang sponsor sa Team Guapa, isa sa member ng Team Guapa, yung sponsor yan, yung kausap niya, sponsor yan. Nalaman yung pangmamanyak niya. Kaya siguro, umurong, kakasabi lang, inurong na namin ang charity ng Team Guapa. So, hindi natin alam kung 100%. Baka mamaya, Oo, kasi birihin mo ang kunwari, kung kay yung pera ninyo, kay yung mga sponsor ng Team Guapa, yung pera ninyo, inaabot nyo kay Doc Lat. Kung mapapatunayan ng korte na meron siyang yung kamay niya, ginamit niya dun sa kay Marian. Birihin nyo yung pera na pinaghirapan ninyo, ipapahawak nyo sa maduming kamay. Kung totoo yung akusasyon hindi ba kayo na tumataas ang balahibo ninyo? Birihin mo yung pera pinagkahirapan mo na ipantutulong mo sa simbahan, tapos yung tao na yun merong ginawang mali. Di ba nakakakonsensya yun? ay hati ang Team Guapa, di natin alam kung hati. Pero kung nagkaisa sila, kung totoo itong sinasabi nitong nag-tweet kay Mang Rene, na inurong ng charity, ay di natin alam. Kasi alam mo, boss Kindred, kasi naniniwala ako dyan Pero syempre, hindi ko pa rin kinukonfirm yan. Pero ako, para sa akin, naniniwala ako dyan. Alam mo bakit lahat ng sponsor yan? Alam mo, yung sponsor, may grupo din yan. May group sila talaga. So, lahat ng sponsor, may group yan. Ngayon, kung siguro mayroong mga ilan, pero mataas ang chance. So, sabihin na natin mga 99.9%. Is lahat ng sponsor yan. But, lahat ng sponsor yan, ilalaglag siya. Ba't ko nasabi? Pati nga si Leo din na boss niya, narinig nyo ba na tutulungan siya? Sabi ko nga sa inyo guys, kung talagang tutulungan siya ni Sir Leo D, bakit kailangan niyang manghingi pa ng pang-abogado sa Team Guapa? Kung nandyan naman si boss. Naisip niyo yun? Naisip niyo ba yung sinabi ko? Bakit nanghihingi pa siya ng pang-abogado o ng pang-abogado sa Team Guapa na sponsor? Bakit hindi na lang siya dumirekta kay boss niya? Tsaka ako ito hinala ko lang Hindi ko alam naman kung confirm to. Alam mo yung sponsor na maaari magtik-tik, malapit din niya kay Doc Lats. Pero abangan natin kung sino yan. Nakakatawa yan, Nakakatawa yan. Pag nangyari yan, nakakatawa. Kawawa si Bulldog dito. At mga Tik-Tik. Hello po sa Team Guapa. Yan yung dahilan kung bakit napapansin nyo itong si Dr. Lab, tahimik siya sa issue ni BSM. Dito muna tayo. Ito prangkahang tanong. Prangkahang tanong sa inyo lahat kayo mga Team Guapa. Di ba si Dr. Lab yung
founder ninyo. Mm. Baka ang tanong, galit kayo sa Kalingap kasi ginagamit si Viancy doon para magkaroon ng sponsor para pagkakitaan. Punta naman. Pero itong tanong ko sa inyo, sagutin nyo ko, ano ba ang pinagkaiba ni BSM kay Dr. Lab? Sige nga. Ayan, sagutin natin yan. Ako ang sasagot dyan sa kaiba. Ayun na naman yung signal natin. Ha? Basher din tong signal eh. Yung kaiba naman, ha? Kung nagagamit man si Viancy ng Kalingap, sobra-sobra balik kay Viancy. Tulad ng niyang mga sponsor na yan dahil sa Kalingap yan. Oo, agree ako doon, no? Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin hindi ginagamit eh. Nagagamit. Ano tinatawag na ano yun? Give and take. So, ginagamit si Viancy at the same time, may natatanggap yung Kalingap. So, nakikinabang yung Kalingap. Pero ang tanong doon, natutulungan, na ibibigay ba ng Kalingap yung dapat na maabigay kay Viancy? Nabigay. May bahay, may mga sponsors, at the same time, talagang kumikita naman din, and then binigyan pa ng opportunity na magkaroon ng trabaho dito sa Velvet, which is kumikita nga ng 40,000. Kasi yun ang nakita ko sa vlog dati, no? Pero ganun pa man, kumikita pa rin. Sa makikita ay 2 oras, 40,000. Ay, ako nga, 2 oras, kahit 5,000, pahig ako eh. Oo, 2,000. Tatrabaho ka, okay lang. Basta 5,000. O, di ba? Yun, 2 oras. O, nakaupo lang, sasalita. 40,000. Talagang may nakinabang din si Viancy sa Team Kalingap. Ano? Ang masama kasi, pinakinabangan mo, binayaran mo, kulang na yung sahod, wala pang SSS. O, di ba? Ganun eh. Yun, ano na yun. Yun talaga abuso yun. Ano man ang nagkaroon si Viancy ngayon dahil sa Kalingap yan. Oh. Pero lagi nila sinisilip yan. Ngayon, ang kaibahan. Oo, tulad nung last time. Si Kuya Bal pa nagpagawa ng bubong. Si Doc Lat, lagi niya na lang tinatamnil si Dalaga. Napagawa niya ba yung bubong? Pero nagamit niya si Dalaga. Si Kuya Bal nagamit niya dahil tinip niya nako-content niya. 'Di ba nagawa niyang Marimar, pero nabigyan niya ng motor, pinagawa yung bubong. Yun yung manggagamit na nasa katwiran. Pero to si Doc Lat, biriin mo, araw-araw thumbnail si Dalaga. Siya ba nagpagawa ng bubong? Binigyan niya ba ng ng motor? Kaya na mag-iisip eh. Si Mang Iking ginagamit niya, ginagatasan niya ang pamilyang Batalero, sila Viancy, ginagatasan. Oo, tama yun. Pati nga yung magulang, kino-content niya eh. Oo. Ginagatasan. Pero walang ibinibigay na tulong. Di ba? Nung time nga na hindi na okay, nagawa pa ni Kuya Bal na ipagawa yung kwarto ni Viancy kasi tumutulo. May nagawa bang tulong si Dr. Lab doon, si Bullfrog? May nagawa bang tulong na yung 1 taon na pala yung tumutulo na yun, na lagi na niyang pinagkikitaan. May nagawa isang tulong, wala. Yun ang diba? Isang na yun isang taon. Posible naman hindi niya makita yung problema dun sa pamilya na yun. Hindi ba posible? Hindi niya alam niya yun. Kaya lang talagang ayaw niyang tulungan. Kasi kung talagang nagdadahilan lang na walang sahod yun. Ako, paniwala ko lang sahod yun. Baka impokrito nun. Hindi ako naniniwala. Kaibahan, mga Rene. Yun ang kaibahan ni Bal Santos Matubang. Nyo sa akin. Sige nga. Sunod! Mga team guwapa dyan. Dito sa dito sa portion na to, ang tinitira si Dr. Lab. Si Bull. Di ko lang alam kasi 1 oras at 20 minutes, 120 minutes ito. Di ko alam kung nakurugtong. Basta dito lang ako nakapokus sa pagbira niya kay Dr. Lab, kay Bullfrog. Siya ang nag-founder namin sa Team Guapa kasi siya ang bumuo ng, well, we give credit to him for making Team Guapa. Pero ano ba yung purpose niya nung gumawa siya ng Team Guapa? Ang kakalabasan niya dito, wala siyang pinagkaiba kay BSM. Ano lang pinagkaiba? Malaki pagkakaiba. Mapagsalita naman to. Malaki pagkakaiba ni Kuya Bal tsaka kay Doc Lat. Di ba? Tinulungan ni Kuya Bal Santos Matubang si Dalaga, tandaan mo. Pag may tuo-offer kay Doc Lat yan, ano walang pinagkaiba? May pinagkaiba! Salita ka lang pinapasama mo pa si Kuya Bal. Si Kuya Bal,
Sabi na natin nagamit niya si Beyonce. Natulungan pa rin naman ni Kuya Bal yung pamilyang Batalero. Ang bira yan si Doc Lat, ang tanongin mo. Tsaka huwag mo i-compare si Kuya Bal dyan kay Doc Lat, ang layo-layo. Di ba, nagsarili sikap yan si Kuya Bal. Itong mga anti-kalingap kung magsalita, pasimple. Pero ako, tatanungin, hindi nyo may kukumpare yan si Kuya Bal, kaya napakalayo. Maniwala kayo. Wala. Both are the same. Yes, correct. Alam nyo, Mag-a-analyze ka lang, tanga ka pa. Anong they are both the same? They're not same. Hindi sila parehas. Pinapasamaan nyo si Kuya Bal pag mahira kayo. sa kanila community namin. Pumasok kami dito na may clean hands kami. Nila na nakinabang kami sa kalinga. Nakinabang kayo. Paka-impokrito nyo naman tong mga anti-kalingap. Huwag yung sabihin sa akin na hindi kayo nakinabang. Kinukontent nyo nga, paano kayo hindi nakinabang? Huwag nga kayo magpaka-impokrito. Alam mo, lahat ng nasa YouTube, lahat tayo dito, naggagamitan. Nakikinabang. Kasi kung ikaw, sasabihin mo malinis yung kamay mo, wala kang pakinabang, wala kang nakuhang pakinabang sa kalingap, kalokohan yun. Kung talagang gusto mo, walang pakinabang sa'yo kalingap, huwag mo i-content. Huwag nyo i-content na kalingap. Baka nyo kino-content, meron kasing views. Yun ang totoo doon. Huwag yung sasabihin sa akin kasi ganito, nag-iimbista kayo, tinatama nyo yung mali. Hindi, for the views din yan, umamin lang kayo. Huwag yung sabihin sa akin, no, pati alam mo, kahit lahat ng anti-kalingap, nakikinabang. Kahit ayaw nyo tanggapin, nakikinabang kayo kasi kino-content ninyo. Ngayon, kung gusto nyo talagang wala kayong nakukuha pakinabang, i-content nyo sarili nyo, may manonood. Ay ba magpakaluto itong mga anti-kalingap na to? Kino-content nyo ngayong kalingap, pambira kayo. Both are the same. Yes, correct. Alam nyo, ako, sa kanila community namin. Pumasok kami dito na may clean hands kami. Clean hands daw. Inuusga mo si Kuya, ba't paano nangyaring clean hands ka? Pambira ka. Nila na nakinabang kami sa kalinga. Nakinabang kayo. Ayaw nyo lang magpakatotoo kasi. Kumikita ka nga sa YouTube gamit yung kalinga, pambira, sabi mo lang pakinabang. May pakinabang. O ba? Yun yung pinaka-advantage. Yun yung sinasabi ko kanina, di ba? Na sila, mga dati na talagang antay. Yun yung sinasabi ko kanina. Yan yung kaibahan sa mga galing sa kalingap na naging antay. Yan yung sinasabi ko. Pares lang naman sila, boss, kindred. Apay nagkaiba lang ng galing lang sa galing sa labas, pumasok sa kalingap, nanira, lumabas. Naging antay. Eto yung mga anti-kalingap, di lang pumasok pero antay. So pares lang naman din sila. Apay nagkaiba lang yung diskarte. Pares lang din sila. Kasi hindi nila may babalik sa amin na nakinabang din kayo sa kalingap. Nakinabang kayo sa kalingap. No, syempre in terms of communication, connections, syempre wala kayo kasi hindi naman kayo nagkaroon ng connections eh. Pero kung usapang digital marketing, usapang content, usapang niche, aamin ka lang, nakinabang ka hindi? Nakinabang ka. Kasi kung hindi kalingap ang topic mo, wala kang pag-uusapan. So nakinabang ka. Tumatakbo yung monetization mo na content mo kalingap. Hindi kumikita ka. Nakinabang ka. Huwag lang masyadong impokrito kasi totoo lang yung ibang content creator. Napaka-impokrito. Nakinabang kayo. Anti-kalingap lang kayo pero nakinabang kayo. Content mo sarili mong itsura. Grabe itong magsalita eh. Kaya pag nakikinig sa mga anti-kalingap, hindi mo ididig maigi eh. Mapapaniwala ka sa mga to, pero nagmamalinis eh. Nakinabang kayo sa kalingap, okay maging impokrito. Kilala din kayo dahil sa kalingap. Hindi po. Wala silang may babato sa akin ng ganyan. Hindi katulad nitong Dr. Lab. Pares lang kayo. Pambira, tumatanggi ka pa. Sintabi na rin kay Kapeso. Galing din si Kapeso sa kalingap.
pwede rin ibalik sa kanya, nakinabang ka rin sa Kalingap na peso. Yun yung pwede sabihin. Lahat ng anti-kalingap nakikinabang. Kahit kasi makagago eh, nakinabang yun. Si Atty. Libaya. Nakamonetize nga yung mga video niya eh. Huwag niyang i-monetize. Paniniwala ako kayo, hindi kayo nakinabang. Huwag niyang i-monetize yung mga video niyo. Oh, totoo lang. Huwag niyang i-monetize. Paniniwalaan kayo, hindi kayo nakinabang. Kumita kayo dyan. Nakinabang kayo. Kaya sabihin mong barya yan. Ang usapan dito kung nakinabang ka, hindi. Hindi usapan dito kung maliit o malaki yung nakukuha mo. Lahat tayo nakinabang. Oh. Oh, di ba? Oh, kapwa nila antay. Pero yan ang opinion ni Mang Rene sa mga galing sa Kalingap. O di ba? Bakit laging masakit, masamang loob ni Kapeso pag sinasabing utang na loob na nakinabang sa Kalingap? Hanggang ngayon pinapakinabangan niya naman. Kaya syempre, alam niya naman kasi totoo. Alam mo, Boss Kindred, kapag totoo, masakit. Ganun yun. Ano lang yan, in denial lang yan si Kapeso, pero alam niya sarili niya masakit yan. Ang Kalingap. Pero sa amin, or sa akin, wala sila magagamit na ganyan. Ano, wala magagamit. May magagamit ako. True digital. Nanggamit ka din. Umayos ka. Huwag maging ipokrito, ha? Talinuhan. Ang kaibahan tahimik si Bise maingay pero pareha sila mang kuy. Tahimik kasi nga, paano mag-ingay si Mang Kanor? Paano Pareho mag-ingay? sila may hawak ng beat. Ah. Oh, ito pa oh. Yung Mari. Gusto ko malaman anong sinabi may kanina sa batalero. Yun, sabi ko, para susunod. Gusto ko malaman kung anong sinabi sa mga batalero. Tapos ito, dito sa kabila, ito, dito tayo sa exciting part. Dito yung exciting part. Dito tayo sa exciting part. Tignan natin ba? I-review mo natin baka masunog yung ano ko eh. Yung tawag dyan. Yung acid ko. Tapos ito, di ba tinanong ko kung anong sabi? Ang sabi is ganito, sobra na daw ang mga batalero. Sobra na daw mga batalero. Sabi ko, gago pala yan. Nakilala sa Kalinga po ang liit ng mundo nyo kung yan ang naiisip ninyo. Paano ginamit ha? Sino bang lumapit sa IV sa Kalinga? Ano? Paano ginamit? O, di ba? Ano sabi ni Dr. Lab daw? Ni Doc sobra na daw. Sobra ang batalya. Basher ano ni Kindred? Basher. Yan ang sabi. Hay, sumusobra na daw ang batalya. Yung signal, basher. Lumapit kay V sa Kalinga. Sino ba naglapit kay V sa Kalinga? Sino ba naglapit? Puro natin. Kaya dito kayo na mga na-followers, hindi, Doc Labo kanino mga yung followers. Be vigilant kayo. Be Loading? vigilant. Loading na naman. Kaya may nakapagsalita ako kay Viancy nung time nyo na umayaw siya dito sa Kalingap, pero binibida din naman siya doon ni Dr. Lab. So parang lumipat na siya ng employer. Loading na naman, loading. Ay, grabe loading. Okay na? Malinaw na, malinaw. I don't approve. Kaya sa akin, tanggol ko yan ang pagkakaroon ni Viancy ng channel. Kasi mas mainam na meron siya sariling channel at kung meron man siya mga followers at mga supporter, at least diretso na kay Viancy. Hindi nadadaan kung kanino mang demonyo. Hindi nadadaan kung kanino mang kutas. Ayan na, nagkakaproblema na sila. Ang tawag nila kay Doc Lat, demonyo tsaka Judas. Who does not pay? Di ba? Unahin mo bakit galit si Kapudi kay Dr. Lablat? Gusto niya, pera lang. Ay! Di ba? Ay putya parang kapwa. O nga, tapos ito, tapos doon isa na sponsor humingi ng pambayad sa lawyer. So malinaw. Base sa pagbabasa ni Mang Rene, yung kausap niya, sponsor. Team Guapa, sponsor. Diba? Malinaw na sponsor yung kausap niya. Na nagsabing, inatrust ang charity sa Team Guapa. Itong si Dr. Lab, hindi niya daw alam na nagkakabaranggayan na. Kasi focus na focus daw siya sa simbahan. Sabi niya lang yon para masabing ano. Inaano kasi, lumalabas na kasi. Kung mapapansin nyo, nilalayo na ni Doc Lat yung sarili niya sa issue. Alam niyo kung bakit? Ayaw niya na mapukulan. Napukulan na siya, guys. No? Kung itutuloy ni Kuya Bal yung demanda, yari talaga siya. Sa mga Team Guapa, umatras na rin sila sa pagdacharity doon sa simbahan. Umatras na. Diba? Alam nyo, naawa lang ako dun sa simbahan. Alam nyo, yung ginawa ng, yung ginawa ng gulo ni Dr. Lab,
dinala niya sa simbahan. Nakakaawa. Pati tingnan nyo kung totoo tong sinasabi nung tong taong to, na itong mga sponsor hindi na magbibigay sa simbahan. Naawa ako sa simbahan. Yung simbahan kasi labas yung usapan doon eh. Kung may problema kayo kay Doc Lat, itulong nyo na lang po doon sa pare. Ibigay nyo na lang directly. Pero wag nyong ihinto yung tulong. Kasi kung talagang tumutulong kayo, hindi nyo po inihinto. Ang totoong pagtulong, hindi inihinto yun eh. So lumalabas for ano lang yan, for publicity. Kasi ganun po lumalabas for publicity na yan. Hindi talaga pagtulong. Kung may problema kay Doc Lat, ang gawin nyo po, please lang, ituloy nyo po yung pagtulong. Huwag nyo lang po padaanan yung pera dun kay Doc Lat. Diba? Nakakawin na simbahan tsaka yung mga bata na tutulungan dun. Kasi ako din naman po ko against sa Team Guapa. Lalo ko ang layo nila makatulong. Support ako doon. No, hindi ko sila ibabash doon. Pero kung mga negatibo, syempre kaaway nila ako. Ganoon lang po tayo. Kung sa tama, doon tayo. Kung sa mali, di ba? Kalabanin natin. Pero huwag niyo pong ihinto yung pagtulong sa sa simbahan. Nakakaawa po yung simbahan. Itong si Dr. Lab, hindi niya daw alam na nagkakabaranggayan na. Nungaling Kasi yan. focus daw siya sa simbahan. Baka sinungaling yan. Sa mga Team Guapa, umatras na rin sila sa pagda-charity doon sa simbahan. Umatras na. Di ba? Diyos ko, nakukitang-kita ang blueprint ni Kapwa Birds of the Same Feather nga ni. Ikaw nga, ate mga sila, shoutout sa'yo. Tandaan niyo po, yung mga kabataan dito ang biktima. Mapadok, mapaka-BSM man, maparab man, pare-parehas lang takbo ng bitukan ng mga yan. Gago! Makapagsalita ka lang mo o sino. Talaga akala mo kilala niya sila Rab tsaka si Kuya Bal, no? Napakayabang magsalita na ito. Akala mo napakalinis. Ako isang araw kayo nila kapeso, magbabanatan. Sabihin mo pang hindi ka nakinabang sa Kalingap. Nakinabang ka, kino-content mo nga. O i-content mo sarili mo about sa bayag mo kung may manonood. Natatawa ko sa mga taga-anti-Kalingap. Ako wala akong problema sa kanila. No, kung nag-investigate sila, nagko-content sila. Tapos wala namang problema yun para makita mo yung tama mali. Ako wala akong problema dun No, wala masama dun. Pero sabihin nilang hindi sila nakikinabang. Malaking kalokohan po yung promise. I-topic ninyo about sa itlog ninyo kung may manonood. Sa mga about sa bayag mo, i-topic mo. Walang manonood sa'yo. Alam mo sa sarili mo yan. Kaya ka lang nagko-content ng Kalingap dahil alam mo may viewers. Content creator ako, no? Alam ko yung ganyang style. Huwag kayo maging plastic, please lang. Pakiusap sa mga anti-Kalingap na nagko-content sa Kalingap. No? Tsaka huwag nyo sabihin na parang kayo, malinis ang kamay ninyo. Biro mo, pagbibintangan mo si Kalingap Rab na gano'n, napakalayo ng ginagawa ni Rab kay Dr. Lab. Bira ka, kung makahusga sa kapwa mo, alam mo may katibayan ka. Puti. Wala yan silang Anyway guys, sira yung no? Parang ba't kaya sira tong ni Boss Kindred? Sayang no? Yo, yo, yo! So anyway, ano masasabi nyo guys sa ating reaction video? Medyo mahaba-haba rin to Pero para sa akin, yung mga anti-Kalingap, nakikinabang yan. Pero alam mo ako naniniwala ko, meron ng kodeta na nangyayari ngayon sa Team Guapa. Pero kung totoo tong kanyang tik-tik, yung kanyang spy, na sponsor yan guys, naniniwala ko, yung tik-tik na yan. Yung disiplin tao yan. At naniniwala ko, naaamoy ko, nilaglag na yan ng mga sponsor. Akin lang po yun hindi ko pa pinipilit Ay, sa tingin nyo guys, please comment down below. Gusto ko marinig yung mga komento. And shoutout po kala Tita Millie Chan, kala Tita Alice Antonio, no, siyempre kala Mami Virginia Rapier, Mami, thanks so much. At kala Ma'am Eva Di Dios, kala Ma'am Chan Chan. Siyempre sa lahat kay Japan, Haponesang Bicolano, tama ba? Shoutout po sa inyo Anyway, ito po ang paborito nyong reactor. Ang nag-iisang baliw pero nakakaaliw. Ang nag-iisang paldong-paldo. Marzano TV 2.0 and to God be the glory. Magandang araw, happy Sunday.
Maraming napapaisip, paano ba siya laging trending at malupit? Simple lang sagot sa kanilang tanong, sipag at talino ang tunay na puhunan doon. Marzano TV nasa taas ng eksena. Pag nag-live lahat ay nakatingala. Mga haters pilit mang sumabay, pero sa views ay hindi makalapit. Kahit tunay ane, hindi kayang tapatan ng isip na matalim. Sa bawat argumento ay siguradong gigil. Kaya relax lang habang sila'y naiinggit, dahil si Marzano ay patuloy at bang palit. Kahit anong gawin ay viral pa